Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I'm built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. For those who've been following us for the past year, maraming salamat. And if you haven't followed us yet, please follow us and press the notification bell para alam niyo po kung kailan kami mag-upload. But we normally upload Wednesdays at 5 p.m. every week. Ang guest natin ngayong araw na to, he's an interesting fellow. Isa siyang artist, isa siyang tattooist, he's a family man and a businessman. Pag sinabi nating tattooist, normally we see people with 1 or 2 tattoos. But this guy, ibang klase. If you see him, even his face has tattoos. And there's a philosophy behind every tattoo. Talagang interesting makasama natin ngayong araw na to. And we'd like to know his story. My guest today is Mr. Sammy Kagiwa. Hi, Sammy. Hi, Kuya Kim. Thank you for coming, bro. Ha? Yes po. Thank you po. Alam ko very short notice tong invitation ko Oo nga sa'yo. po eh. But you're here right now. But thank you, man. Yeah. So you're a tattooist. Saan yung tattoo studio mo, bro? Sa Santa Mesa po. Sa Santa may Mesa. Puresa. Each tattoo artist has a specialty. Anong specialty mo sa tattoo? Ako po, I'm more on Japanese tattoo tsaka American Western traditional tattoo po. Ano yung Japanese tattoo, bro? Yun po yung sa mga yakuza. So yung buong katawan. Opo, mga ganun po. Mga malalaki po na Malalaki. At Big saka piece. may kulay. may kulay May po. kulay na pula. Di ba? Opo. Kadalasan pula. So ang buong katawan mo, meron ka mga Japanese tattoo sa buong katawan. Meron po sleeves lang ito. Dito lang. Ayan. Yan. Nakikita ko sa Yakuza yan. Medyo maano yung Japanese kasi marami siyang sangay-sangay na iba't ibig sabihin. Kumbaga, yung mga character, yung koi, dapat alam mo yung ibig sabihin. Kasi medyo picky yung mga Japanese, lalo na pag dating sa ganon. Yung wave, yung wind bar, ang daming elements po pag ano. At yung elements dapat tama. Tama po dapat. Kasi yung wave nila dapat yung kay Hokusai, no? Opo. Isa lang yung wave na yun eh. Opo. Sa famous Japanese painting eh. Hokusai. Yung malaking wave na Malaking wave. The Opo. Wave. Ang title ng painting na The Opo. Wave. Nakita ko yung mga tattoo nila. Kadalasan, it's that wave, that Japanese wave, no? Tsaka ano po, iba sila kasi nakatattoo na ako ng full body suit na Japanese. Yakuza siya na nakapangasawa dito sa Pilipinas. Bago pumasok ng tattoo shop, kailangan pagbuksan ko muna ng pinto, tapos yuyuko siya sa akin. Sabi ko, why do you do that? Sabi niya, it is a respect daw. Kumbaga, respect daw kasi daw ako yung tattooist niya. Galing, Every time po, opo, So, ganun. nag-bow sa'yo, ha? Opo, tapos medyo strict sila sa time, 8 hours. Halimbawa, everyday, 8 hours dapat yung gagawin ko sa kanya. Hanggang masaktan siya, 8 hours talaga. Ganun po talaga. Kahit masaktan, kahit di na niya matiis, Opo. titiisin niya na 8 Grabe hours po yan. yung ano nila. Yung pain tolerance Pain nila, tolerance. sobrang grabe. Tapos araw-araw po yun. Kasi bodysuit, natapos ko siya ng 2 months. Araw-araw siya lang ang client ko. Araw-araw po, yun. So, kaibigan mo na siya ngayon, for sure. Kaibigan ko na ba? Iniimbitahan niya nga ako dun sa Japan eh. Ngayon medyo mahirap tayo bumiyahe kasi mahal nga lahat yung gastusin. Pero nandun siya sa Japan. Nasa Japan na po Pag siya. sinabi mo full body tattoo pareho nung sa Yakuza, pati mga private organs, may tattoo yan? Pati mga singit-singit? Depende po sa kanila. Depende. Pero nakatato ko sa singit niya. Sakit siguro nun, Brad. Nanginginig na po siya pero tuloy-tuloy pa rin eh. Tuloy-tuloy pa rin yung gawa na. 8 hours, araw-araw 8 hours. So kung sinabi ko sa kanya na 7 hours, sana 7 hours. Basta stricto po sila. Yung isang specialty mo naman, Western tattoo. Ano naman yung Western tattoo? Yung American traditional naman po, yun yung mga gumagawa ng flash. Okay. Tapos, doon sila pipili ng design sa'yo, yung mga drawing mo na ganun. Ano po siya, originated from America. Yung mga sailor, yung may mga tatong galleon dito, barko, swallowbird, At saka yung angkor, para anchor po, mga sailor po. Nag-start sila sa mga sailor na, yung mga lumang American na yun yung ano nila. Medyo picky rin po yung mga ibig sabihin nun kasi hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa rin po. Alam mo, yung gypsy, yung swallowbird, kung maliligaw ka, yun yung pathway mo para Kaya pala meron sila mga ibon, yung swallow, dahil yun ang parang guide nila pag naliligaw sa dagat. Tapos po, yung dati, ang ibig sabihin nung may mga tattoo na sailor dati na may galleon sa harap,
natawid daw po nila yung mga delikadong sea, Caribbean, mga ganun. Pag naitattoo sila dati nung unang panahon na yun, ibig sabihin natawid nila yun, na ano nila, naikot nila. Parang badge of honor. Opo. Galing. Pero ngayon po, ano na ngayon syempre, modern era na tayo. Ginagawa na natin yan as fashion o palamuti. Pero sa kanila, iba yung ibig sabihin po. Pumiya ako sa to American, iba po. Sammy, paano ka nahilig sa tattoo? Nag-start po ako mag-tattoo. May una akong anak. Ang natapos ko lang po is high school noon. Actually, hindi ko nga natapos yung high school eh. Tapos, syempre may anak ako, kailangan ko magtrabaho. Tumatambay ako sa tattoo shop ng kaibigan ko. Okay. Tapos, naghahanap akong trabaho. Pagkatapos ko maghanap ng trabaho, doon ako tumatambay. Sabi ko, wala akong trabaho, wala akong mahanap. Kasi nga, dito sa atin, kailangan may natapos ka or ano ganyan. Nakikita nila ako nagdo-drawing. Tapos, pwede ka pala mag-tattoo. Iba tayo mag-tattoo. Tapos sabi sa akin, pwede ba? Gusto mag-apprentice? Hindi ko pa po alam yung ibig sabihin ng apprentice na yun. Binato lang niya sa akin yung susi. Tapos 2 years ako nag-apprenticeship. Pinaggagawa niya ako ng needle, pinaghihinang. Kasi nung time na yun, hinang lang po yung needle. Wala pang mga ano eh. Hinihinang ang needle. Opo, ginagawa lang po namin. Ganon? Opo. Ang needle ng tattoo, napakanipis niyan. Opo, ginagawa lang po namin. Dati po DIY siya. Nabibili siya sa Divisoria. Tapos hihinangin mo, pakukuluan mo ng tubig. Yung mga old procedure po dati. Tagahinang niya po. Pero nasa tattoo, sa machine na rin? O wala pa? Machine na po. Coil Coil machine po, yung maingay. Okay. O, yung maingay. Ngayon, wala na, tahimik na. Wala na, pen na po. Oo. At saka ngayon, napansin ko ang tattoo hindi masyadong masakit. Kasi napakapino ng karayom at mabilis ang speed ng Mabilis po. vibration. Hindi katulad dati na nakakatakot yung coil na machine. Kasi pag narinig mo pa lang yung client, pag narinig, matatakot na sila eh. Parang, ganun agad yung ano nila. Pero ngayon, medyo mild na, kalmado na. Tsaka cordless na. So itong nag-mentor sa'yo, itong nagturo sa'yo, sino to? Sino itong tattoo artist? Si Eric Doroteo po. Eric Doroteo. Kaso namatay na po siya ngayon. Namatay na siya. Ano ang filosofiya mo sa likod ng mga tattoo mo? Ang filosofiya ko po sa mga tattoo ko is yung bawat ibig sabihin po ba yan? Sige. Eto, may tattoo kasi ako dati rito na toilet. Toilet! Sa mukha? Oo, yung una kong ano. Sa dinami-dami na itatattoo sa mukha, ba't toilet ang nilagay mo dyan, Brad? Kasi dati nung bata ako, pag kinukulong ako ng lola ko, sa CR ako, pag makulit ka, kinukulong ka. Doon ako kinukulong lagi. Tapos syempre, tumanda na ako. Yung ibig sabihin sa akin ng toilet. Na ano rin po kasi ako sa punk scene eh. So naging punk ka rin? Oo, naging punk po ako ng bata ko. Syempre, naging loko-loko, ganyan. Naisip ko po na yung toilet, which is kahit presidente ka, hari ka, reyna ka, pare-pareho lang tayo nakaupo sa isang ano. Yun lang. Kumbaga, equality. Yun lang po yung nasa ano. So ang toilet, merong positive, positive image sa'yo? Positive Meron symbolism? positive, meron din po siyang negative, siguro nung bata ako. Yung Kinukulong ka ko nun. Pero ngayon, naging positive na siya. Kasi nag-mature na ako, nagkaanak na ako lahat-lahat. I-transfer ko yun para maging positive vibes po. Sa dinami-dami ng pagtatatuan ng toilet, bakit sa mukha? Ano po to, kumbaga, yung utak ko nun, unti pa lang yung may tattoo sa mukha nun po eh. Nabigla rin lahat talaga ng tattoo artist eh, sa social media. Nabigla sila nagpagawa ko toilet, sobrang laki. Parang, ano po siya eh, statement. Malaking statement para sa akin na bakit toilet? Kasi usually yun po yung tinatanong ko, bakit toilet ganyan? Ini-explain ko po, paulit-ulit ko ini-explain. Itong kinuwento mo sa akin. Opo. Pero wala na yung toilet ngayon dyan. Kinover up mo. Opo, kinover ko na kasi may anak ako na nag-aaral sa Christian school. Okay. Siyempre, minsan nahihiya siya, hindi niya maano. Pero ako, naiintindihan ko naman kasi yung matatanda sa atin, hindi nila maintindihan talaga lahat. Kung talagang hindi nila maintindihan, old-fashioned eh. Pero yung iba nakaka-appreciate. Marami hindi nakakaintindi sa tattoo. Marami, stigma pa rin po. May Oo, stigma hanggang pa ngayon. rin. Maski ako, tinitira ko ng mga kasama ko sa mga Kristiyano, na ito daw ay hindi raw maka-Diyos. Ito raw ay Antichrist. Okay. Yeah. Itong tattoo mo na espada sa noo, ano naman yan? Ito po, traditional po na dagger. Okay. Wala, nalasing lang po ako niyan. So, nalasing ka, nagpatato ka ng dagger sa noo mo. Opo. Matindi rin yung pagkalasing mo, Brad. Pagkagising ko, may ganyan na po eh. Paano pinagtripan ka lang ng tattoo artist na kaibigan mo? Hindi, kaibigan ko rin naman po siya. Nagtitiwala naman po. Tapos meron din akong Mike Tyson. Nakita ko. Yung, Mike Tyson. Ito po ba? Dito. Yung parang kiwi. Yun yung kiwi traditional tattoo sa mukha ni Tyson, di ba? Opo, yun. Ba't ka naman nagpalagay niyan sa mukha mo? Ano po to? Derden. Derden. Opo. Anak, natira pa yung dare mo, bro. Puro sa mukha lahat. Oo nga po. Mahal ka ba ng mga kaibigan mo?
Mahal naman, mahal naman. Mahal naman nila. Pero, Oh. pero ngayon po nag-decide po ako. Hindi naman po ako nagre-regret sa mga tattoo ko sa mukha or dito. Hindi po ako nagre-regret. Pero nag-decide ako ngayon kasi may kaibigan ako na dermatologist, yung girlfriend, na inalok ako kasi na-open ko na gusto kong ipa-laser tattoo. Yung buong ano ko. Para sa anak ko na bunso. Palilinis mo. Oh. Opo. Pero walang regrets ako sa nangyari sa akin. Kung kahit anong ano, wala. Para lang sa anak ko po. Kumbaga, Ano naman ang kinalaman sa anak mo, ng mga tattoo mo? Anong kinakatakot mo? yung maloko sila, maasar sila. Baka mabuli yung anak Oo, mo. mabuli, Sabihin, tatay mo, ang daming tattoo sa mukha. Ganun. Pero, na-aware na naman po siya. Pag tinanong niya, what's your dad's work? Ganyan. Tapos, he's a tattoo artist, tattooist. He do art, ganyan. Kasi mag-asawa kami nagtatattoo eh. Ang misis mo, tattoo artist din, di ba? Opo. At ang misis mo ay isang visual artist. Isa siyang painter, no? Opo, studio arts po. Studio arts. Sa UP. Sa UP. UP graduate siya. Fine arts. Finance po. Anong pangalan ng wife mo, bro? Kat Falleria po. Kat Falleria. So, isa siyang sikat na artist din. Opo, sikat po siya sa portrait. At paano naman, nung nagkilala kayo, may tattoo ka na sa mukha? O wala pa? Actually, siya po yung unang nagtattoo sa akin eh. Kung ano niya dati na tattoo artist. Kumbaga, boyfriend niya dati. Tapos tinatuan nila akong dalawa. Tapos nung nakilala niya na ako, syempre, habang tinatatuan nila ako, kinikindot-kindotan ko na siya na. Na-in-love sa'yo? Na-inlove naman po. Okay. Buti, hindi na untog. Oo nga. Bilang mo ng helmet, Brad. Baka magising yan. At pareho kasi ng philosophy eh. Ang tingin niya sa'yo, yung tattoo mo is beautiful. Opo. Oo. Beautiful. Hindi ka ba nabubuli dahil dyan sa mga tattoo mo? Lagi. O kaya, hindi ka ba na-discriminate pag nasa publiko ka? Lagi. Nababagaan siya ng pulis? Lagi po, lagi. Kwento mo. Ito yung pinaka-worst. Yung nasa LRT ako. Maliit pa yung anak namin noon eh. May nagbabasa na matanda ng Bible. Okay. Matandang babae siya nagbabasa ng Bible. Tapos, pagkaharap niya sa akin, nakita niya ako. So, hindi niya ako tinantanan. Simula po rin sa LRT station hanggang Cubao LRT station. Dinadasalan niya ako. Eh, syempre, hindi ko na siya pinapansin. Marami na nagre-react. Ano lang ako, hawak ko lang yung anak ko na gano'n. Nung paalis na ako, gusto niyang ipahalo yung Bible sa akin. Parang, tinatanong niya kasi ako, ako hindi po ako mapagpatol na tao eh. Kasi naiintindihan ko po siya, matanda siya. Hindi siya aware. Hanggang bumaba na lang kami ng Cubao Station. Tapos gusto niya na ipahalo yung Bible sa akin. Sa sobrang asar niya na siguro. Sabi niya, anak ni Satanas. Nakita ko na po ang anak ni Satanas. Gumanon Oh my siya. gosh. Opo. Pasensya ka na pero napakarami mga Kristiyano mapanghusga talaga eh. Opo. Lalo Ay, na sa- ako Christian naman po ako eh, pero dapat ikaw yung mas malawak kasi ginawa ko Christian sa ka? Oh, yes po. Were you born a Christian or you accepted Christ late in life? I accept Christ po. Talaga? When was this, bro? 2 years ago po. Just 2 years ago. Opo. Kasi naging ano rin po ako eh. Naging delinquent din nga ako ng family namin. Naging black sheep ako. Hindi ako naniniwala dati. Naging atheist ako. Pero ngayon po, syempre, lumalaki na yung mga anak ko. May apo na rin po ako ngayon. Kuya May Tim. apo ka na rin. Opo, may apo na po ako. 3 months. Mas lumawak yung utak ko. Yung paniniwala ko sa Diyos, mas naniwala ako ng maigi. Inintindi ko siya. Tapos yung asawa ko po is Adventist. So, binigyan ako ng Bible. Every day, binabasa ko yun. Every day. Tapos tinatanong niya ako, nakakalimutan ko nakakalimutan ko. Pero ano po, yung pagdadasal namin, mas lumaki po yung pananampalataya namin. Ano ang pinakadahilan? Bakit tinanggap mo si Kristo? Family po. Family. Yung kaibigan, nandiyan na po yan eh. Pero yung family, hindi ka po nila iiwan kahit anong mangyari. Kasi napatunayan ko na yun. Ang dami kong kaibigan, nakilala ko sa tattoo scene. Pagdating ng panahon na halos gipit na gipit ka na, nandun pa rin yung pamilya mo, kasama mo pa rin po. Hindi ka talaga nila iiwan. Family is important. Ngayong Kristiyano ka, hindi ka ba hinuhusga ng mga kapwa Kristiyano? Diyan sa mga Marami rin po. Marami. Bakit ka nagpagawa ng ganyan? Ano nangyari sa'yo? Ganyan. Wala. Explain ko lang. Tapos pag hindi nila naintindihan pa rin, hindi ko na problema yun. Pero ngayon po nagbabalak ako na magpa-baptize sa Adventist eh. Kasi asawa ko 7-day Adventist. Pero medyo interested po ako sa kung ano yung nangyayari sa nila, simbahan nila. Pag every Saturday, wala kang gagawin. Ang mga Seventh-day Adventist yan, yung mga Sabadista, hindi ba? Yes po. Yung nagpipreach sila every Saturday, yun lang ang gagawin mo about kay Jesus lang. Yun lang. Parang ang holiday nila, ang holy day nila is Saturday. Saturday po. Di ba usually pag Christian is Sunday? Sunday, yeah. Yes. Sa kanila po Saturday. Yun. Tapos hindi sila kumakain ng karne. More on vegetarian sila. Medyo na ano po kasi ako sa yung ano po ba yung paano humaba yung buhay mo.
Yung Blue Zone. Longevity o blue Opo, zone. medyo naano ako sa ganun. One of the Seventh-day Adventist po, isa sa mga healthy na tao. Kasi nga, Kasi vegetarian sila. vegetarian po. So, magiging vegetarian ka rin. Nag-vegetarian din po ako ng almost 3 years po. Ano nangyari? Hindi na ngayon. Bumagsak po yung kasi kailangan pala ng nutritionist doon. Bumagsak yung katawan ko, yung blood sugar ko, sobrang para na akong zombie na mumutla na gano'n. Mali pala yung bigla ang i-stop mo na gano'n. Kasi kailangan natin ng protina, Kailangan natin pa rin ng po. mga Although hindi pa... amino acids. kailangan po. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ang pinagkakaabalahan ko po is yung nasunog kasi yung bahay namin. Anong nangyari? May boarding house po kasi yun sa Santa Mesa. So may border kami na may 16 na pusa. Okay. Kwarto lang yung inuupahan niya. Hinahayaan niya lang doon na may 3 electric fan. Tapos iiwan niya from 8 Para hindi mainitan yung mga pusa niya. from 8 a.m. to 10 p.m. bago siya umuwi. Siguro natabig ng pusa yung electric fan. Syempre nakalock, nag-overheat, nasunog yung buong bahay namin. Kaya talagang Nako. totally... Nagtatato po ako nun sa Poresa kasi kabilang street lang. Sabi nung anak ko, parang nasusunog yung kabilang barangay natin. Hindi na po ako nagsalita, Kuya Kim. Yung kutob ko na umuusok, bahay namin to, sabi ko. Oh my gosh. Pagdating ko doon, wala lang natira. Ang niligtas ko lang yung yung uwak ko. May mga alaga po kasi. May uwak ka. Tsaka yung ahas ko. Oh. Tsaka yung mga aso nila. Anong klaseng ahas mo? Ball python po. Ball python. 2. Yung uwak mo nakakulong o lumilipad? Nakakulong po, pero pinakawalan namin. Kasi mga uwak napakatalino niyan eh. Mas matalino pa sa parrot yan eh. Ako lang po yung nakakahawak eh. Sa kanya. Pinakawalan po namin. Tapos yung 5 aso ko, yun lang yung nasalba namin. Tapos naubos yung bahay. So ngayon po, nagre-rent ako. Ang ginawa ko po is, unti-unti kong binuo yung bahay, DIY. Siyempre, wala pong tubig, walang kuryente. Ang ginawa ko po is nag-solar ako, nag-aral ako mag-solar. Tapos ngayon pinag-aaralan ko po yung sa tubig, yung rain catching. Rain catching, Oo, So, filter. environmentalist ka pala, Sammy. Ngayon pa lang po, nahihilig na po. Kasi no choice po, kailangan gawin namin ng pamilya namin. Para makatipid ka rin sa kuryente. Mahal ng kuryente Opo. yan. Tsaka sa rent. Ngayon wala na akong rent na binabayaran. Wala na. Pero yung tattoo shop ko, binitawan ko na rin. Ginagawa ko pa lang sa bahay namin. From scratch. Parang yun yung ginagawa pa So, lang. kung merong gusto magpatattoo, pwede kang tawagan at pupunta ka Pwede sa mga po. bahay Pwede nila. home service. Pwede sa bahay. Yun. Tapos, Ano ang philosophy sa buhay ni Sammy Cagio? philosophy ko po is, Kuya Kim, mabuhay ka ng masaya. Yung problema, itigil. Huwag mong isipin masyado kasi nakakatanda. Tapos, family talaga, Kuya Kim. Kung wala yung family ko, wala ako dito ngayon. Parang in love na in love ka sa family mo, no? When you, of course, we all should be, no? When you talk of family, you talk of your wife or your father and mother and your nuclear family mo? Yung mother ko po, tsaka yung asawa ko, Oh. tsaka yung mga anak ko. Kasi ngayon may apo na rin po ako. Nag-iba yung prinsipyo ko sa buhay. Bakit nag-iba? Anong dahilan? Kailangan kong kumilos eh. Kailangan kong maging productive. Kailangan kong mag-isip araw-araw. Kailangan kong gumawa ng paraan, ng trabaho, ganyan. Hindi katulad dati na... Kasi dati mahilig ako mag-inom, Kuya Kim. Naging alcoholic ako. Ang dami na nga napabayaan ko sila. Pero ngayon, unti-unti kong binabawi. So, wala kang bisyo ngayon? Wala na po. Medyo inom every Saturday. Pero ngayon gusto ko i-totally na itigil. Nag-ano rin po kasi ako dati, nag-practice ako ng straight edge. Ano naman yung straight edge? Yung mga walang bisyo po talaga kahit Yossi, vegetarian, yung may mga ex na tattoo dito. Kaso nag-fall down nga po ako. Bumalik ako sa pag-iinom 2 years Kasi ago. yung straight edge, parang movement yan, gano'n? Movement po. Movement ng mga sober. Ng mga lahat ng sober. Opo. Pero may mga tattoo sila. Meron mga ex. Sa Boston po tayo sa US. Mga mga hardcore na band, mga punk. Sila po yun. Pero walang bisyo, ha? Wala po. Galit sila. Galing, ha? Opo. 3 years po yun kasabay ng pag-vegetarian ko. Ano ang feeling ng hinuhusgahan dahil napakarami mong tattoo ganyan? Mahirap, Kuya Kim, pagkasama mo yung pamilya mo. Kasi syempre lalaki tayo eh. May tendency na lalaki tayo, kahit poproteksyonan natin yung pamilya natin. Of course. Pero pag ako lang naman, okay lang naman po. Iniintindi ko naman sila. Sobrang lawak ng pag-iintindi ko sa kanila. Na ganun. Hayaan ko lang. Tawanan mo, ngitian mo lang. Pag may nagalit sa'yo, ngitian mo lang ng ganyan. Yun lang po. Ano ang pinakamatinding paghusga na naranasan mo? Bukod dun sa Bible ng babae. Sa Hong Kong po, Ano nangyari? kinapkapan ako. Kukulang na lang paghubad din ako.
Wala kang ginagawa, kinapkapan ka. Kinapkapan lang. Akala Meksikano pa nga po ako. Akala Meksikano. Saan nangyari itong pagkapkap na to? Sa airport? Hindi po sa ano mismo, sa kalye ng Hong Kong. Sa kalye? Nagtatattoo po ako noon eh. Yung friend ko tinatatuan ko doon. Eh syempre, naglakad ako para bumiling pagkain. Talagang nagulat sila sa itsura ko, Kuya Kim, na wow. Wow ba o galit? Hindi ko kasi maintindihan Chinese, Kuya Kim eh. Yun, kinagpapan ako, kulang na lang, ihubadan ako eh. At ang kumapkap sa'yo isang pulis o... Police po daw eh. Police. Opo. Undercover siguro. Opo, parang ganun. Well, hindi ko naman po sila masisisi kasi trabaho nila yun. They're doing their job po na ano. Yun po yung pinaka-worst, Kuya Kim. Kinapkapan. Oh. At saka sa ano po, nung kumuha kami ng visa, sumasali kasi kami sa international eh. Oh, visa sa anong bansa naman? Italy po. Oh, anong nangyari? Siyempre, nireject ka. Nireject kami nung asawa. Pero kompleto kami ng papers. May mga kasabay kaming mga madre. Oh. Nakasabay namin nag-apply ng visa. Sila may sticker. Ako hinahanap ko sa passport ko yung sticker. Wala. Nag-hallelujah. Hallelujah. Ikaw, hindi ka na pa hallelujah. Sabi ko sana all. Sabi ko na lang ganun. Anong nangyari? Nakakuha ka rin ng visa eventually? Hindi po. Hindi na So, wala kang Schengen visa? Wala pa po. Pero hopefully, pag may nag-imbita ulit na ano. Kasi mahilig po kami sumali international na tattoo convention. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Isa kang award-winning tattoo artist. Nanalo po ako noong 2023 sa Thailand po. Best in Traditional Tattoo po. Tapos yung asawa ko sa Vietnam, 2019, tapos 2018 sa Singapore. Best of show naman po. Pagka ang mga anak mo ay lumaki na ng tamang age na, gusto mo ba maging tattoo artist sila? Kuya Kim, depende sa kanila eh. Pero tinatanong ko sila eh. Pero may panganay na ako na he's 19 years old po. Ginagawan ko siya, tinatatuan ko siya. Kasi nung nag-18 na siya, kinukulit niya kami nung mama niya. Ano sabi niya? Pwede na ba ako magpatato kasi 18 na ako. So hindi ko siya pinapansin. Kunwari, nagbibingi-bingihan ako na ano. Eh syempre, kinausap ako ng asawa ko, ba't hindi na lang natin tatuan? Kasi baka sa iba pa magpagawa yan, pangit pa yung ano. So yun, tinatuan na po namin 19 years old. Siyempre sa'yo nakatingin yan. Ikaw ang idol niyan eh. Opo. Nagpatato rin ba sa mukha? Hindi naman po, hindi naman. Ayaw naman nila. Ginawa ko lang yung panganay ko ng back piece. Full back na tattoo po. Yun. Ano ang pinakamahirap na tattoo na gawa mo? Sa masela na parte po. Maselan, meaning sa ari ng lalaki? Ari ng lalaki po. Oh my gosh. Ano, Saan dun? ano siya eh, may girlfriend siya na Pinay eh. Oo. So, yung Pinay yung kausap ko, tinawagan ako, magpapa-home service sa hotel. Understood ko na Amerikano, ganyan. Or foreigner, ganyan. Pagdating, sabi ko, ano yung papatato mo? Pangalan ng girlfriend ko, ganyan. Pangalan ng girlfriend? Sabi ko, saan? Sa ano daw niya? Sa ari. O, sa pahab, yun sa gilid. Sa gilid ng ulo. O, tapos lumabas ako ng... Sa gilid ng ulo? Hindi, sa gilid po ng... Yung, ng lambi? Oo, doon. My gosh. Oh, tapos? Tapos sabi ko, teka lang. Oo, okay ako sa name. Pero yung parte na bigla ako, pwede bang mag-smoke lang muna ako sa baba? Kumbaga mga 30 minutes muna ako na ano. O di, tatatuan ko na. Ang hirap, ang hirap hawakan Kuya Kim. Tsaka kailangan... I'm sure. ang hirap i-stretch. Kailangan matigas. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, ikaw na lang humawak at tatatuan ko. Hinawakan naman niya pero kailangan matigas talaga So mas lalo naging weird, Kuya Kim. Kailangan matigas. Kasi 'di ba ang tattoo ini-stretch mo 'yun para mapasok mo yung line ng maigi. Kailangan matigas. Kumbaga doon pa lang sa ano ko na 'yun, parang life and death experience to yung pakiramdam ko noon. Mahirap nga 'yun. Ang hirap, Kuya Kim. Kung mahirap nga. Nagawa mo ba yung tattoo? Nagawa ko naman po. Pero matagal, 2 hours kasi sobrang sakit daw Siguro nga. Hindi pa ako makakain ng 2 araw nun sa sobrang trauma Pero okay naman, nagbayad naman. Magkano charge mo sa tattoo? Yung charge ko po doon is 15K po kasi masela na part Tsaka medyo mahirap yung pinagawa. Pero ngayon po, ang minimum is 2,000 po. 2,000? 2,000. Per size, per Per design? size po. Or depende rin pang sa detalye, kung ano ipapatato, sa placement, kung saan ilalagay. Yun po. Bakit kailangan magpatato ng tao? Alam ko sagot dito para sa akin Pero sa'yo, bakit? Depende po sa tao yan kung anong mo Parang ano siya statement. Statement, Halimbawa, siya'y lawyer. Magpapatato siya ng
parang roll number ng Whatever. Ako kasi ang philosophy ko, you tattoo, you put something on your body that inspires you or that has inspired you. Sa akin, ha? Like lahat ng mga tattoo ko, lahat yan may ibig sabihin eh. Lahat yan, mga Bible verses, mga pangalan ng mga taong malapit sa akin. kumbaga may ibig sabihin. May ibig sabihin. And then, ang mapapansin mo mga tattoo ko na sa braso. Kasi ito yung mga parte ng katawan nakita ko eh. Kasi para sa ang philosophy ko naman, para sa ng tattoo na hindi ko naman makikita, pag nilagay ko sa isa nakatagong parte, para saan pa yun, di ba? Kailangan nakikita ko, para pag nakikita ko, na-inspire ako. Sa akin naman po, lahat, hindi naman lahat may ibig sabihin. Oh. Pero yung sa akin, yung ano nito, is yung each na nagtattoo sa akin, May ibig sabihin. oo, May impact, memories. May impact sa'yo. Nasa core memory ko. Oo. Ano ba ito? Etong X na to. Kwento mo nga yung mga tattoo mo, sige. Etong X na to, nung tinatatuan na to, parang gusto ko nang tumigil nga nun maging sober. Nasa core memory ko yun, naalala ko. Parang Ito yung mga napapangiti edge, ako. anong tawag doon? Straight edge po. Straight edge. Straight okay. edge. Tapos, etong stay calm. Habang pinapatato ko to, may panic attack po ako nun. So it's to remind you to stay calm all the time. When you Opo, see stay calm. Yun. Nagpapanik ako noon, parang ano gagawin ko? Papataton lang ako. Tinawag ko yung kaibigan ko, tataw mo ako nito ngayon, ganyan, ganyan. Tapos, meron ito, Hanya mask. Ito yung Japanese demon. Opo. Ito yung pag ano, ito, ibig sabihin lang nito, pag nagagalit yung asawa ko, nagiging ganyan eh. Naalala mo siya. Ano pa? Kwento pa yung mga ibang tattoo mo. Tapos, may mga portrait, pwede ba ipakita to? Pwede. May portrait ako ng mga anak ko. Ang ganda ng portrait ng anak mo, Ng Brad. ako ng asawa ko. Ang ganda. Tapos, ito, anxiety. Ang gumawa ng portrait, misis mo. Opo. Ganyan siya kagaling mag-tattoo. Fine line at saka Opo. Tapos, realist. Ito po, Thrasher, kasi nag-skateboard po ako. Swallowbird. Doon sa sailor. Oo, pag niligaw ka man o ano. Ito, Japanese Spearhead. Kaso hindi po natapos, nahimatay ako eh. Masakit kasi dyan eh. Sobrang sakit po. Ayun. Tapos, yung 1987 ko, etong tattoo na to, ito yung birth year ko. Na ano, parang nga matakpan yung So 87 pa. Ba't baliktad? Nasa kanan yung 8. 1987. Parang 78. Oh, naging ano po humaba. So 87 yan. Opo. Ang basa ko kasi 78 eh. Parang baliktad eh. 87. Tapos ito gawa ng master ko, si Ricky Santana na, Ricky Santana. Opo, Award-winning tattoo artist na mayapa na. opo, tinaturo niya sa akin kaya very important. Alam mo, I was Niya able sa- to interview him Opo. sa Umagang Kay Ganda. Ano yun eh? I think they were promoting Dudutan. Yung mga Opo, siya po yung ano eh, founder ng Dutan po. unang taon ng Dudutan, I think. No? Si Ricky Santana was there. Meron pang, ang naalala ko yung segment namin na yun. May nagpapatattoo live dun sa studio. Siya po yung nagtatattoo. Siya nagtatattoo. And then, na-interview ko. And then, he passed away. Napakaraming na-inspire na tattoo people niya. Na-inspired din po ako sa kanya. Bakit? Siya po yung napanood ko eh, sa TV no sabi ko, tattoo artist, pero nati-TV ah. Parang ganun sa Red. Magaling magsalita eh. Magaling magsalita po. Tsaka magaling siya maghikayat. Tapos nilaban niya pa dati sa Senado yung about sa tattoo na magkaroon ng bill, yung parang law. Anong law para sa tattoo? Yung sa DOH, seminars, mga ganun po. Well, kasi kailangan ng law kasi maraming misconception about tattoo eh. Opo, Pareho ng, pag may tattoo ka, bawal ka mag-donate ng dugo. bawal. Yun, naano niya rin po yun, na napatunayan niya na parang every 6 months pwede ka mag-donate ng dugo. Ganyan. Hindi katulad dati na talagang pag may tattoo ka, hindi ka talaga pwede mag-donate ng dugo. Kasi naman, nung araw, iba naman ang tattoo nun eh. Ang tattoo nun talaga galing sa, minsan pako ang ginagamit pang ano. Kulungan, ganun. Sa kulungan eh, di ba? Oo. Pero nakaka-inspire po siya kasi ang dami niya pinaglaban about sa tattoo eh. Tapos, inano niya yung pinakamalaking tattoo convention sa Pilipinas, which is Dutan nga po. Na-inspire po ako sa kanya. Sobra. Kaso namatay lang po siya talaga. Ano ba kinamatay ni Cancer po. Cancer. Opo. Ano naman ang paniniwala mo kay Apo Wangod? Apo Wangud po. May Wangod ako eh. Meron din po ako niyan dito. Si Apo Wangud, parang treasure natin yan eh. Yeah. Oo, siya yung natitirang treasure natin eh. Kumbaga, nung nakita ko nga po siya na ano ko eh, na-shock ako eh, na parang starstruck ka? Opo, Starstruck. sobra, mga 30 minutes. Parang, eto na pala yun, si Apo Wangud, ganyan, ganyan. Tapos yung isa po pala tayo sa mga unang-unang may tattoo na tribe. Bukod sa Samoan, sa Hawaii, Pilipino pala yung unang-unang may mga tatak ng tattoo. Na, doon po, na tinatanong-tanong ko kasi yung mga elders doon eh. In-interview namin siya. So, tayo pala yung mga unang-unang may mga tinta. Nung dating-dati pa. Itong
itong tattoo ko kay Apong Od, I got this in, I think 2014. Ano yan 2013 or 2014. And then, kasi magfe-feature kami feature namin siya sa Matanglawin. Sa show ko sa ABS no? And then, punta na kami ron. Tinanong ako ng mga producer ko, sabi, Kuya Kim, ito yung first tattoo ko Wang Od. Okay ba magpatattoo ka? Well, sabi ko, para dun sa show, pwede. Kasi it's for information naman Pero, I did research on Apo Wang Od. Nung panahon na yun, pwede pa na siya magtattoo sa'yo ng kahit na ano. Opo. Siya po yung mamimili. Siya ang mamimili. Kristiyano ko. Sabi ko, baka ilagay sa akin to Anito. Di ba? Opo. Hindi compatible sa ko sa paniniwala. Baka Anito yung tatak nito. Sabi ko ganito, dasal ako, Lord, pag nandun ako kay Apo Wang Od, tatanungin ko siya. Pag pumayag siya na magtattoo sa akin ng krus, papayag ako. Pumayag. So, malamang ito lamang ang krus na tinatoo ni Apo Wang Od. Yan lang po siguro. Itong cross na to, and then itong tatlong... So sa akin, ang meaning nitong Apo Wang Od tattoo ko, krus at saka yung 3 dots, is of course Christianity, Jesus Christ, and the Trinity, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. 3-in-1 yung God natin, di ba? So, nagkaroon ng meaning ngayon na maganda. Pero ano mo, controversial yung tattoo ko, bro. Kasi dami naghahanap sa akin mga Kristiyano. Kasi sinabi, Kristiyano ka pa naman. Nagpatattoo ka. Dinumihan mo yung katawan mo. Dinumihan mo yung katawan mo. Nilagyan mo ng kudlit yung katawan mo. Napakalinaw sa banal na salita na huwag mong kukunditan. Dudungisan. Kasi ang ano ko naman doon, ang sagot ko naman doon, that was the time when, that was Leviticus ang mga rules noon, that was the Mosaic Law. Ang dami bang mga rules na dapat sundin noon? Wala pa si Kristo noon Kung susundin mo yun, dapat sundin mo rin yung verse before that. Ang sinabi naman, huwag ka magpapagupit ng patilya mo. Kailangan yung patilya mo mahaba. Pagka, napansin mo yung mga Hasidic Jews, mahaba yung mga patilya. Old Testament po ba yan? Kasi Old Testament yun Kung susundin mo yun, huwag ka maglalagay ng tattoo. Sundin mo rin yun, magpahaba ka rin ng patilya. Dapat ang patilya mo kulot-kulot din. It goes to show na nagiging selective sa pagsunod dun sa Old Testament laws, di ba? Again, ang sabi nga ng pastor ko, this will be controversial kasi pag-uusapan natin to, babalik na naman yung mga haters, no? Ang sinabi nga ng pastor ko, Kim, it depends on what you put, what tattoo you put. If you put something satanic in your body, then it's satanic. But if you put something that inspires you, that is Christian, then it's not. At saka ang maganda pang nangyayari sa akin sa tattoo, bro, dahil nga may mga tattoo ako, tinatanong nila, ano yan? That's a Bible verse. 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you. It becomes a point of conversation that we get to talk about the Bible. Or ito, may tattoo ako dito. Yan, mga Latin words yan. Siyam na Latin words yan. But those are the fruit of the Holy Spirit. Pag tinanong, ano yung mga salitang yan? Those are the fruit of the Holy Spirit. When you're filled with the Spirit, you're filled with love, joy, peace, patience, kindness, goodness. It becomes a point of conversation. So mag-iibing ano nila? Then we get to talk about Jesus Christ. No? So it depends on the heart and your intention. But the literal pagdumi ng laman, hindi naman dinudumihan Hindi naman. Nilalagyan mo ng art, di ba? Buti po yung pastor nakakaintindi. May mga pastor naman na nakakaintindi. May mga hindi. May mga hindi. May mga hindi May mga talaga. hindi. Oo. Well, gano'n naman. Dahil napag-usapan natin to. Sa comments nito, marami na naman. Sigurado yan, Kuya Kim. Sanay ka na mamahusgahan talaga. Sanay na po. Masaya ka ba sa buhay? Sobrang saya po. Sobrang Bakit? saya. Yun nga, family. Tapos yung Mukhang in love ka sa misis mo. Na? Opo. Paano kayo nagkilala, bro? Sa tattoo convention po, tsaka nung tinatatuan niya nga ako, nung sa toilet, tapos sa tattoo convention, nag-uusap-usap kami, ganyan. Tapos magkasabay kami, magkalaban kami sa tattoo So convention. magkalaban kayo. Kasi contest yun, pagandahan ng tattoo. Opo. Yan. Pero ang specialty ng misis mo is Portrait, portraiture. Ikaw naman, itong Japanese art mo. Nagkakilala kami, yun, niligawan ko siya. Tapos yun, nagkaanak kami na isa. Although may anak po ako sa una, 3. Yun. Tapos kinailagaan din niya. Sa akin lumaki kasi. Kumbaga, siya yung naging nanay. Kaya sobrang thankful ako sa family ko ngayon kasi sobrang ang laki ng foundation Kumbaga, pag bumagsak ako, Kuya Kim, mawawala yung family. Of course. So, yun ang pinaka-motivation mo. Opo, yun dapat Sinabihan din ako ng asawa kasi nakaranas din ako 3 years ago ng anxiety. Sobrang bigat. Pero ngayon, wala na. Itong naranasan mo anxiety, ano ang dahilan? O nagkasakit ka? Nagkaroon ka ng mental illness? Mental illness po Tapos, hindi ako hindi makatulog, isip ng isip, may init ng ulo. Ano rin po siya Halo-halo na Financially, family, ganyan.
Tapos yung nangyayari sa ano, kung ano yung nangyayari na magulo. Minsan ayoko lumabas eh. Pero ngayon po, yung family ko, yung nag-aano sa akin na, kaya mo yan, parang ganyan. Tapos everyday, nagja-jogging na po ako, nagpapapawis bago magtato, bago magtrabaho. Jogging muna, papawis, para yung dopamine level ko Mataas. tumaas. Ngayon, masaya po ako. Wala akong ano ngayon. Did you have to see a professional para gumaling yung anxiety mo? Opo, Psychologist? 3 beses po sa UST. At nakatulong naman. Nakatulong naman po, pero tinigil ko yung pag-iinom ng meds po kasi dapat daw tuloy-tuloy na ganun. Tuloy-tuloy. Yeah. Nag-research po ako na kailangan maging busy ka. Marami kang gawin araw-araw, wag ka lang tutunganga. Totoo yan. Totoo yan. May anxiety rin ako eh. Ganun Pero po. the anxiety goes away pagka meron akong routine. Ako meron akong pero sinusunod akong routine. Pag yung routine na susunod ko, ang utak ko natatanggal dun sa anxiety. Oo nga po, hindi po nabi-brain fog. Hindi. Pati ang routine ko very physical. Kailangan nag-exercise ako. Importante talaga ang exercise. Ako everyday po, every morning jogging po. Diyan nag-jogging ka? Mindiola po, sa Mindiola. Sa Mindiola. Taga ron ka ba? Sa Mindiola? Taga ron po ako. Araw-araw ko yung Buti hindi ka nahuli ng PSG ron. kilala na ako. ito yung may tattoo sa mukha. Kilala Walang na baril naman. yan. Kilala ka na. Kilala naman nila. Pag sinasabihan naman ako ng mga pulis ng, ano ba, ba't nagpatato ka ng ganyan, ganyan. Sasabihin ko na lang, okay nga yun sir, kasi pag may ginawa man ako masama, makikilala niyo agad ako. Oo naman. So, ayun yun yung may tattoo sa mukha na ganyan. O pati yung mugshot ko, madali. Mabilis ako maalala, kaya sabi ko, sir, wala akong gagawin masama kasi kilala niyo na ako eh. Oo nga. Sa bagay, tama ka, sabi niya na gano'n. Ayun, Kuya Kim. Oo. Minsan, inaano ko na lang na joke eh, para matawa sila eh. Minsan, init yung ulo talaga nila. Ano ang mga misconception ng tao sa tattoo na gusto mong matanggal? Yung paniniwala nila na yung tattoo is madumi. Na satanism. Yung ganun yung tingin nila. Tapos, walang future. Hindi nila alam na pa yung tao na yun na ako, may future ako. Iniisip ko yung future ng family ko. Iniisip ko na makatapos yung mga anak ko, mabigyan ng magandang buhay. Dahil sa pagtatato, Kuya Kim. Yun lang talaga yung negosyo ko yung pagtatato. Kasi nga, wala akong trabahong nahanap talaga eh. May kita sa pagtatattoo? Pero naman, Kuya Kim. Pwede mo ikabuhay at ikabuhay ng pamilya mo yung pagtatattoo? Pwede naman, basta sipagan mo lang, Kuya Kim. Pero kasi, ang sabi sa akin ng asawa ko, yung tattoo, wag pera lagi ang isip mo eh. Kailangan art, craft. Craft, yeah. Second na lang yung pera. Ganda mo yung gawa mo, linisin mo. Makipag-usap ka sa client ng, hindi client, kaibigan, ganun. Tapos, second na lang na kumita tayo. Yun yung nasa mindset namin ng asawa ko ngayon. Gusto lang namin magtato. Kumbaga, bonus na lang kung babayaran mo. Which is, ganun nga. So, isa kang artist? Sabi nila. Tattooist po ang ko eh. Ang term ko para sa akin eh. Kasi, yung asawa ko artist. Kasi, nakatapos siya, fine arts, ganyan. Eh ako, nagtatatula po ako eh. So, I'm a tattooist po. Sino ang pinakasikat na taong natatuan mo? Pinakasikat na tao, si po, Paulo Contis. Si Paolo! Tinatawag ko po. Anong tattoo nilagay mo kay Paolo? Dito po parang initial eh. Initial niya o initial ng ex niya? Hindi ko po. Paolo, biro lang ha. Tsaka sa po, si Alchua, O si Al Francis Chua. Opo, si Barkada Coach. ko yan, si Coach. si Coach. Barkada ko yan. Tinatuan ko siya dito ng diver. Oo. Kasi nagda-dive daw ata siya. Actually, si Al Francis, gines ko dito yan mga 3 weeks ago. Talaga po. Kasama nung best friend niya, nakilala mo si Dexter. Alalay niya palagi yun eh. Mahaba pa rin yung buhok. Mahabang buhok si Dexter. Barkada niya, alalay ni Al Francis. Gines ko sila pareho rito. Kinuwento nila yung buhay nila, paano nakatulong si Al Francis sa kanya. Tapos po, tinatuan ng asawa ko si Pepe Herrera. Pepe Herrera. Opo. Na-inspired po ako kay Pepe Herrera ngayon. Pagkahawig nga, pag wala kang tattoo sa mukha, kamukha mo si Pepe. Na-inspired po ako sa niya, kung paano niya yung family niya. Oh. Eco-friendly, ganun. Paano siya. Malalim na tao si Pepe. Opo. Malalim, matalino. Pinanood ko po yung podcast niya kay nun eh. Dapat sa akin lalabas yun eh. Naipit sa abroad, hindi nakapunta rito eh. Pero, Pepe, yung invitation ko sa'yo sa podcast ko anytime ha. Ginagaya ko po yun, yung recycle ngayon. Yeah. Nagre-recycle siya, tapos composition ng, Malalim na ng tao. pagkain. So, Pero may anxiety rin yan eh. meron nga po. Kaya nga, nakinig din ako sa niya. Oo. Pinakinggan ko. Kung may advice ka sa mga batang magpapatato o hindi magpapatato, ano sabi mo? Sa mga bata magpapatato, hindi ko naman sinasabing gayahin nila ako. Pag-isipan nila muna ng maigi. Tapos, siyempre, kung minor de edad ka, paalam muna sa magulang mo.
Tapos, kung ano yung trabahong magustuhin mo pa pagtagal, kung ano yung tatapusin mong kurso, pag-isipan mo kung ano yung ipapagawa mo. Huwag laging bara-bara. Kasi yung mga bata ngayon, bara-bara sila gumawa. Biglang tattoo, ganyan dito, ganyan. Pag-isipan nila. O lasing. Oo. Parang nangyari sa akin dati rin. Sa mukha pa yung sa'yo, baka matinding sa'yo. Yun. Wag silang basta-bastang, yun na, tattoo agad, ganyan. Sami, maraming salamat Thank you, Kuya Tapos na Kim. yung oras natin. But isang malaking karangalan na makilala Ako ka. nga rin, Kuya Kim, biglaan to eh. Biglaan. Alam niyo po itong si Sammy. Ikwento na natin. Nandito na. I've long been wanting to guest tattoo artists. Nakaisa na ako rito yung mag-asawang tattoo artist. No? But I wanted to, kahit sina Jay ng Kamikase, inimbita ko para Pumunta po dito. alam mo, ang hirap kausap nun But yung sa atin biglaan Kasi dapat ang guest ko ngayon, nag-cancel dahil sa rally sa EDSA. 10 a.m. tinawagan po ako ni Buddy. Sabi ko, wala pa akong cellphone Tinawagan ko si lang. Buddy dahil si Buddy isa sa pinaka malapit na kaibigan ko yan. Si Buddy yung barkada namin, iba naman yan, body modification naman yan. Oh. May hikaw po yan na ganito kalaki. Ang laki. Ang laki. Ganyan Ang laki kalaki. Sa sobra. dami rin tattoo sa buong katawan. But he's my source now for mga interesting friends na may tattoo rin. Niya, si Sammy, ayan, okay yan. Maganda story niyan. Impromptu Impromptu. Pero Pero mga sumisikat na podcast, yung mga impromptu. oo nga po Yan. Papatok yan. Yun, sana may napulot silang Meron naman. Yeah. Ako, ang mapapulot ko, do not judge a book by its cover. Hindi ko ang puso ng tao ay nakikita at nararamdaman emanating from within, not from outside. Oo. Hindi sa mukha mang sangga, no? Pero pagdating mo sa bahay, pag pumasyal ka sa bahay ko, makikita mo naman kung gaano ako na tao. Yun nga, Kuya Kim. Dude, salamat Maraming salamat. Thank you, Kuya Kim. Okay, hanggang susunod. Yes po. Magpa-part 2 tayo. Thank you, Kuya Kim. Thank you very much for joining us sa isa na namang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na to, please press the notification bell. We upload new episodes Wednesdays at 5 p.m. Thank you very much for supporting us. I'll see you again next week. Bye-bye. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.